Ngayon, nagbayad lang kami para maipasa ang board exam. Sabi ni Virgie Badiola, oo, inamin ni Digong na pasang-awa siya sa bar exam galing mismo kay Duterte. Sabi daw, nagbayad yan kaya pumasa sa bar exam. Kitang-kita naman, engot si Sara maging lawyer. Anyway, alisin ko na iyan, mga kababayan. Alisin ko na. Naku, ito may kumakalat na balita, Iglesia ni Cristo. Kasi parang merong namatay, may pinatay na komedyante mga bossing. At mukhang ang sinasabi nito, ang insidente. Ito ewan ko kung sino ang nag-caption nito, pero hindi kami ang nag-caption at nakita lang namin ito, mga kababayan. Happy Pepe. Si Pepe ba happy? O si Rizal o Pepe na ano yan? Hindi ko alam. No? At yan nakita namin, mga kababayan. Is INC bribing our system daw? Can somebody check daw the stronghold stockholders affiliation with INC? Pakinggan natin mga boss. Nasawi sa pamamaril ang stand-up comedian na si Gold Dagal, na kilala sa kanyang matatapang na jokes tungkol sa binengga, binarel, pinatay. Hindi ko kilala yung stand-up comedian, mga boss. Ngayon ko lang narinig actually yung pangalan. Siguro narinig ko na dati, pero nakita ko lang itong balita na ito. Siguro narinig ko na dati, pero hindi tumatak sa aking isip, no? Bakit daw pinatay, binarel? Isang religious group na pag-alamang matagal na umanong nakakatanggap ng death threats ang biktima bago mangyari ang insidente. Ang sabi, mga bossing, is dahil daw sa pagbanat sa religious group. Atras ko na onte, Nasawi sa pamamaril ang stand-up comedian na si Gold Dagal, na kilala sa kanyang matatapang na jokes tungkol sa isang religious group. Yan. Siguro kung nasubaybayan natin, naantabayanan natin itong si Dagal, no? Mapapanood natin kung sino yung binabanatan niya. Baka INC, dahil yan ang kinaption ng Happy Pepe Sabi ni Virgie Badiola, naku, alam na this. Game. Napag-alamang matagal na umanong nakakatanggap ng death threats ang biktima bago mangyari ang insidente. Talagang may mga nagbabanta, napapatayin siya, ano? Balitang umaabante mula kay Kim Mangunay. Sabi ni Topakits Matias, may private army ang INC. Sabi ni Sir Eseng Mariano, hindi na bago sa INC yan. Matagal na nilang gawain yan. Wala naman pong ginagawa si Inday Sara. Kundi lagi wala dito sa Pilipinas, sabi ni Mang Rolly. Sa putok ng baril at tama ng bala, nagtapos ang buhay ng isang stand-up comedian na si Gold Dagal. Kinumpirma ng non-profit organization na Project Jade ang pagpanaw ni Gold, na kilala ng marami sa mga biro nito tungkol sa isang religious group. Nako. Bakit kaya wala pa naman binabanggit na INC O siguro itong si Happy Pepe laging nanonood nung kanyang mga pagpapatawa, kaya tapos nababanggit lagi ang Iglesia ni Cristo or whatever, kaya na-caption niya to dito. Pinagbabaril ang komedyante sa Pampanga nitong Sabado. Inilarawan naman nila si Gold bilang isa sa iilang individual na tumatayo laban sa human rights violations at indoctrination. Hustisyang panawagan ngayon, lalo na't dati na umanong nakakatanggap ng death threats si Gold. Sabi na, yes, true yan. May army talaga ang INC, sabi ni Transformer. Grabe naman yun. Kung totoo yun, religious, tapos mayroong army na kikitil ng buhay. Ganun ba yun? Partikular na nagiging sentro ng jokes ni Gold ang paalala sa publiko laban sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao. Wala pang payag ang Pampanga Police kaugnay sa insidente. Ako si Kim Mangunay ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Ito. Siguro yan, may joke siya dito. Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-Iglesia ni Cristo. Ako po, ayan. Ito, pakinggan natin. Nagkaroon siya ng ex-girlfriend na Iglesia ni Cristo daw ho. May taga-Iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. May na akong isa sa inyo. No?
Di ko naintindihan kasi may mga putol-putol eh. Oh, atras nga. akong isa sa inyo, no? Pero, may mga mas okay naman na religion siya, pero may aircon sila eh. Diba? Yun pala yung mga banat niya, no? Madalas niyang gamitin ang INC sa punchline. First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na. Ayun ba yung sinabi niya? Kaya ano? May natutnak daw na isa sa INC. Kaya naman pala eh. Daming aircon eh. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig, no? Cool. Cool to. No? Oh, ayaw masasabing ganyan yan. Hindi, in fairness naman ho, mga kababayan, yung mga kaanib, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ho, saludo ako sa kanila, yung mga kaanib ho, matatahimik sila, maaayos, lalo na yung kapag ka sila ay manamit, kapag ka ho, sila ay pupunta na o sasamba na, yung kaaya-aya talaga eh, yung maayos. Hindi, eto mga bossing, eto mga kababayan, hindi ko naman po dinadown yung mga Katoliko. Tayo minsan mga Katoliko, pupunta ka na simbahan, naka-spaghetti strap, tawag doon, spaghetti strap, wala sa ayos eh. Sila talagang, yung uniforme nila, maayos, palda sa babae, slack sa lalaki, decente. Alam mo, haharap ka kay Lord eh, di ba? Yun naman po ang napapansin ko doon sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Tsaka tahimik po yung mga yan, mga boss. Oh. Pero nagtagal lang kami 3 years ng ex ko na yun. Kaya nung naghiwalay kami, mga tanong ako sa sarili ko, like, isa na doon yung ano nang gagawin ko ngayon sa mga slack sa cabinet. Dahil napapa-attend siya. Oh. May mga nagtatanong sa akin paano ko daw napasagot, paano ko niligawan. Nirekta ko lang talaga yung feelings ko. Ganun lang kasimple. Like, sinabi ko agad sa kanya, alam mo, talaga palang madiinan at straight to the point na Iglesia yung kanyang mga mga nasa joke niya, no? I love you, Eduardo Manalo. Like, kailangan ipaalam mo na mahal mo yung founder, di ba? Sandali. Ganun ba doon? Hindi ako, nagtatanong lang ho ako mga kababayan. Ganun ba doon? Parang North Korea, yung kay Kim Jong-un, di ba? Pati mga turista. Kailangan pag pumasok ka dito sa North Korea, kailangan ipakita mo na mahal mo ang aming supreme leader. Tapos magbibigay ka ng flowers and everything. No? Tapos pupugay ka. Kahit labag naman sa loob mo. Parang ang dali gumawa ng kasalanan pag taga-iglesia ka actually para sa akin. Kasi pag sa Katoliko, yung mga picture ni Jesus sa mga kwarto ng lola, tita nyo, yung alam mo yung sumusunod sa iyo yung mata niya. Kahit sa Oo, ganun yung mga litrato. Mga kababayan, Miski Rembulto, ano? Ang hirap magjakol. Pero pag tinignan mo mukha ni Eduardo Manalo, grabe. Malaliman pala itong mag-joke, no? Sa versus INC ho, mga kababayan. Grabe. Sabi dyan? Ninong Ramos. Okay. Game. mukha Sabi ni Tato, Paul yung jokes niya. May malalim masyado. Talagang kahit papaano, kahit nahuin tayo, hindi tayo Iglesia ni Cristo, mapapasabi tayong bastos na, lumagpas na doon sa sa limitasyon. Pero hindi ho ibig sabihin, mga kababayan, na Iglesia ni Cristo ang nagpapatay dito ho, mga bossing. Baka mamaya may mga side bet, may mga problema sa ibang tao, ganito, ganyan, o kung ano man. Or talagang napagtripan lang
Di ba? Alang siyang unsuccessful na abogado. Alam mo yung nagnonotaryo lang. Tapos nag-away kami ng ex ko niya, sabi niya, at least totoo si Eduardo Manalo. Correct. Paano totoong tao, ganun? Unang meet ko ng mga magulang niya, medyo. Tsaka hindi din ganun ka, although hindi yung ganun kalalim na nakakatawa, hindi kagaya ng mga vice ganda kapag kayong although madaming hindi may gusto kay vice ganda. Pero yung sa mga kagaya niyan, si Vice Ganda napanood ko doon sa mga stand-up comedian niya. Yung dati pa ho, mga bossing, yung mga punchline sa laugh line, napapanood ko na yan, hindi pa sikat si Vice. No? Ang naman doon, ang rules naman doon, the moment na ipinasok mo yung sarili mo doon sa pintuan ng laugh line o punchline na yon, kailangan ready ka o alam mo o tanggap mo sa sarili mo na kasama ka sa show, mga bossing. Kasama ka doon sa show. Ganun lang naman ho yun, mga kababayan eh. O, tuloy. Pinabaan ako, like, diba, tawagan nila ka Julio, ka Maria. Akala ko mga NPA sila. Sobra naman yan. Sobra. Oo. Paggalang ho yun eh. Yung mga yung mga ganon. O, paggalang ho yun ang sinaunang mga Pilipino, mga boss, chief, amo, sir, tapos matatawag mo NPA. Pero shortcut lang siya for kapatid. Yung tawagan nila, di ba? Kapatid. Ganyan. Sa tagal namin nadala ko sa Ako ho, mga bossing, in fairness mga kababayan, if ever man, mas gusto ko na bumalik tayo doon sa ganung tawagan no? O yun, pumunta ka kay Ka Maria, ganito, pumunta ka kay Ka Julio. No? Mas masarap pong pakinggan, mga kababayan. Kung napapansin nyo ako, halos 20 taon na yata ako na naninirahan sa labas ng bansa mga bossing. No? Pero yung pananagalog ko yung pagsasalita ko ng Tagalog, talagang hindi naman sa inaaral kong maigi, pinapanatili ko na magstay yung ganitong pagsasalita ko, pananalita ko ng pananagalog kasi masarap sa pakinggan. No? Sa totoo lang yung English dito, English lang dito, English kalabaw lang Kapag lumabas kayo ng Pilipinas, mga boss, chief, amo, sir, ang katotohanan kahit pabarok-barok ka pang magsalita ng English, walang magtatawa sa iyo. Okay lang. Kahit mali-mali pa yung mga ginagamit mo, walang magtatawa sa iyo sa labas ng Pilipinas. Mas nakakatakot pa na mag-English sa loob ng Pilipinas. Pag dyan, sa loob ka ng Pilipinas at tapos natapat ka doon sa mga call center agent, sorry hindi ko naman nilalahat. Pero pag natapat ka doon sa mga call center agent, tapos narinig ka nag-English, mali yung English mo, yari ka! Mapagtatawanan ka. Di ba? Dito wala. Yung sa kapitbahay namin, dito po sa tinitiran namin, puti, tsaka ako lang yata ang Pilipino dito. Di ba? Kami lang yata ang Pilipino dito sa parang village namin. Puti, itim. Alam ko minsan, kadalasan, hindi na minsan, baka araw-araw, mali ang pag-i-English ko. Wapakels. Basta nagkakaintindihan kami. Basta naintindihan nila yung gusto kong sabihin. Walang pake. Pero sa Pilipinas, magsalita ka ng English, magkamali ka ng isang grammar, pagtatawanan ka. Correct. Minsan natatakot ako mag-English dyan sa Pilipinas No? Ako English ko, konyo, sabi ni Gerald Evan. Sabi ni Ma'am Lorelai, namiss kita, Ma'am Lorelai. Ngayon ko lang nabasa yung comment mo. Shout out sa iyo. Sabi ni Anita Kulangan, tama, sa Pinas ka lang talaga takot mag-English. 'Di ba?